Rosalinda, para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Ay, amor, aquí está tu Rosalinda, para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda, que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Kumusta si Fedra, Doktor? Delikado talaga ang lagay niya. May taning na ba ang buhay niya? Sa ngayon, hindi ko talaga masasagot ng eksakto yan, pero hindi na siya magtatagal. Ipinapatay ni Valeria Altamirano si Berta dahil masyado na siyang maraming alam. At paano ito ginawa ni Senyorita Altamirano? Nagbayad sila ng tao para sagasaan siya. Ibig mo bang sabihin may kasabwat pa siya? Tingin ko kailangan mong samahan ako para tumistigo. Ano? Baliw na ba kayo? Paano mo nagawang ipagkaila ang anak mo sa harap ng iba? Nakakahiya ka. Wala kang karapatan para husgahan ako ng ganyan. Sobrang nakakaawa ka, Valeria. Paalam na sa'yo, Valeria! Ibig niyong sabihin kasama sa plano niyo ang magpadala sa ospital? Yung totoo, masama talaga ang pakiramdam ko. Pero nung nasa ospital ako, napansin ko na parang mas nagiging maasikaso si Fernando Jose pagdating sa akin. Kahit nagrereklamo o nagsasabi akong parang mamamatay na ako. Nakahanap na ako ngayon ng magandang paraan para makuha ang atensyon Mukhang niya. nagawa niyo na ang gusto niyong makuha, tama? Mas naging maasikaso na si Senyor Fernando Jose sa inyo kumpara noon. Ang galing ng naisip niyong paraan. Kung alam ko lang matagal ko na sanang ginawa yun. Kung ganon, hindi masama ang pakiramdam niyo at palabas lang yun. Hindi. Siyempre hindi ganon. May mga araw talaga na pakiramdam ko parang mamamatay na ako. Pero sa tingin ko normal lang to, no? Ganito naman siguro talaga ang pagbubuntis. Ngayon, ang sunod na gagawin niyo ay mapabalik niyo ang asawa niyo na matulog sa kwarto na ito ulit. Kaya kailangan niyong sundin ang lahat ng sasabihin ko sa inyo at huwag na huwag kayong babalik sa ospital kahit na masama ang pakiramdam niyo. Alalahanin niyo na yun ang pinakamalungkot na lugar. Kung gusto niyong mabawi ang asawa niyo, gawin niyo ang lahat ng sasabihin ko. Susundin ko lahat ng sasabihin mo, Georgina. Ako lang ang pakinggan niyo. Dahil marami na akong alam sa buhay. Nagawa na natin ang kailangang gawin. Ang magagawa na lang natin ngayon ay maghintay. At magtiwala sa hustisya. Ito lang ang may karapatang humatol at magparusa. Wala kahit sino ang pwede o dapat gumawa nun. Kung alam mo lang kung gaano ako nahihirapan sa mga nangyayaring ito, lalo na't anak mo si Beto. Sinabi ko naman sa'yo, hindi na bata si Beto ngayon. Malaki na siya at kung naging matapang siyang masangkot sa ganitong klaseng problema, dapat lang niya itong harapin. At tanggapin ang magiging kaparusahan nito. Ikaw Hello pala po. yan, anak. Kumusta? Naghahanap ng trabaho, pero wala akong nahanap. Sana noon mo pa sinabi sa akin. Kung gusto mo ng trabaho, pwede kitang bigyan sa pwesto ko. Totoo ba yan, Lolo? Oo naman anak, magsabi ka lang. Ay, masaya akong tinatanggap yan. Sa ganitong panahon, makakatulong sa akin na maging abala sa ibang bagay para hindi ako mag-iisip. Mabuti naman kung ganon. Perpekto. Nakakahanga ang ginawa mong pagresolba sa isang bagay na pinagkatiwala ko sa'yo. Buong puso akong nagpapasalamat. Kumusta si Fedra? Ganun pa rin ba? Oo, ganon pa rin. Isasama ko siya sa dasal ko. Pero meron pa akong isang mas inaalala ngayon. Teka, ano naman yun? Si Erica. Ang anak ko. Sandali nga, ano bang ginagawa mo? Lahat na inuubos mo. Hindi ka man lang nagtira. Ay, may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Ano yun? May sayawan na malapit ditong kabubukas lang na talaga namang maiengganyo kayong sumayaw doon ng todo. Alam mo ba, Talaga? doon ako dati nagtatrabaho. Sige. Tara, puntahan natin. Puntahan natin ngayon ha. Tara na. O, tara. Tama. Umalis na tayo. Handa na akong gumalaw ng ganito. Alis na tayo. Ako nang magbubukas. Gusto ko makita yon. Ay, Diyos ko! Ay, totoo ba itong nangyayari? Katulad ng pinangako ko sa'yo, Rosalinda, ito na ang iyong anak. Anak ko!
Rosa! Anak ko! Anak ko! Mahal kong anak! Anak ko, nandito ka na sa wakas. Napansin kong medyo pagod kayo kaya dapat magpahinga muna kayo. Gusto ko sana pero babalik na si Alcira kasama ang batang yun. Ay, nakakainis Naku, naman yun na yung talaga. isipin. Wala sila. Lumabas sila? Hindi, senyora. Inutusan ni Senyor Fernando si Alcira na ihanda ang lahat dahil dadalhin niya sila sa bahay ni Senyora Rosalinda para makita nito ang kanyang anak. Ay, sa wakas na tahimik din ang bahay na ito. Pinilito ko ni Fernando Jose na gumawa ng paraan. With Monday.com's intuitive work management platform, Pinilito ko ni Fernando Jose na gumawa ng paraan para ilayo ang anak niya kay Rosalinda. Tapos ngayon pumayag siyang dalhin ang bata sa bahay ng babaeng yon. Sana nga hindi na talaga bumalik ang batang yun dito sa bahay. Diyos ko, Fernando Jose, muntik mo na akong takutin. Akala ko may hindi na magandang nangyari kay Erica. Sa tingin mo, simpleng bagay lang na wala ngayon si Erica sa bahay? Na dinala ang anak ko sa bahay ni Rosalinda? Huwag mo kalimutan na si Rosalinda ang kanyang ina. Hindi ko nakalimutan yon. Pero hindi rin ako sang-ayon na nasa kanya ang bata. Hanggang kailan mananatili sa kanya? Pansamantala lang ang binigay sa kanya. Ang sabi ng mga otoridad, dapat tumira si Erica sa aming dalawa. Na kami ang mga magulang niya at dapat pantay kami sa karapatan at obligasyon at saka... Para sa akin, patas na yun para sa inyo. Yun naman pala eh. Pero bakit ka nagagalit? Kailangan niyo muna kasi maging magulang bago niyo maintindihan ang nararamdaman ko. Dahil naiintindihan kita. Gusto mong ipagdamot si Erica kay Rosalinda dahil sa pagiging makasarili mo. Yun ang katotohanan. Salamat, mahal na Birhen. Salamat. Salamat, Agustin. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Hindi sapat ang salita para mapasalamatan kita. Pero hihilingin ko sa Diyos at naingatan ka parati. Ay, patingin. Maniwala ka, sapat na sa akin makita siyang masayang masaya at ganito kasabik. Ang ganda-ganda naman ng anak mo, Rosalinda. Talaga? Naku, siguradong hindi ka mauubusan ng mag-aalaga sa kanya dito. Ako munang mag-aalaga sa kanya. Ikaw talaga, Lucy. Nung nalaman kong nandito ang pamangkin ko, pumunta ako agad. Ang laki-laki niya na talaga. Ako na mismo magtuturo sa kanya kung paano sumayaw. Makikita mo kung anong mga klaseng galaw ang matututunan niya. Cuban rhythm ang ituturo ko sa kanya. Buti na lang at may mag-aalaga sa kanya dahil kailangan ko nang bumalik sa bahay. At sobrang mamimiss ko siya talaga. Nako, huwag ka malungkot, Alcira. Pwede mo siyang dalawin dito sa bahay. Ayos lang kahit kailan mo gusto. Yan na siguro mga gamit ni Erica. Oh. Dalhin ko na ba ito sa kwarto? Halika, tutulungan na kitang ayusin lahat yan. Ang ganda. Ang ganda Erica. naman ng Nasa labas nga prinsesa pala ang ko. pickup truck, dala ang duyan at iba pang gamit na kakailanganin mo. Ipapasok na nila para ayusin. Maraming salamat, Agustin. Agustin, salamat. Maraming salamat talaga.